Syempre, adto ta sa among short escapade going to Camiguin Island. First stop tamo sa Hinguo kay nangaon mi paniud to, then picture sa ilang gamay nga park. So di na ako ipakita among gikaon, basta lang mi among gikaon diha, seafoods. And then ato na mi sa port, sa Hinguo Port, going to Camiguin Island. Syempre nagpayta og ticket, linya-linya, and then magkuha na ta og terminal fee. After ana maglinya na pud ta balik sa sakyanan para going ngadto sa barko para magsakay na. Syempre mag-wait ta kay na may siya schedule. Buti na lang nakaabot mi sa schedule going to Camiguin. That was mga 3 PM. So naglinya na mi sa mga sakyanan nga mosulod ngadto sa barko. So na nami sa sulod sa port. And then waiting na lang kung i-call ang ato ang sakyanan padulong sulod sa barko. Ayan. So dili man kay siya dugay ang biyahe. So na nami sa taas, sa sulod maglingkod lang ta kay dili man makaabot og 1 ka oras ang biyahe. Syempre nakita nato na maayo kayo ang dagat, linaw na linaw kaayo. Hopefully no the whole trip maayo kay ang panahon para makita nato maayo ang mga island na ginaingon nila nga partang gwapuha. So pagabot namon sa Camiguin hapon na, nag-ulan siya. And then in the morning, ang among una giadto, nagsuroy mi sa island. And syempre, una naman giadto sayo kay mi wala pa alas 6 sa San Quin Cemetery. Close pa siya actually. Pero pwede man ka dito mag-view lang. So wala namin sulod yung tungod kay kusog kaayo ang balod. And then, nag-breakfast mi kay wala pa may barko tungod kay waiting pa sa Coast Guard kay kusog kay ang balod ana nga panahon. So breakfast muna kami sa malapit sa tapat nga hotel kung saan or asa mi nagahulat og katong bangka padulong sa The White Island. And syempre makita niyo nga daghan kaayong mga turista, local man o mga foreigner nga naglinya gyud perti by group na siya. Hulat mi sa isa ka bangka, isa ka grupo. So maghulat ta daghan man gud kaayo kay the day before ani wala gid sila nagpaadto dito tungod kay kusog kay ang hangin, habagat. So this time kusog hapon kay ang balod ani nga panahona, gamay kay among bangka, so makalingaw kay ang amo ang travel padulong dito sa tunga kung asa ang The White Island. So maayo man po kay ni among mga bangkero no, butin kay si kuya og si duha ka kuya na mo nga naghatid sa mga dito pat kusog man jud kay ang balod mo na nagsagit-sagit mi diri tungod sa kusog sa balod tapos gamay kay ang amo ang bangka. And then, here we comes the White Island. So, makita ganyan, tinuod gid siya nga White Island. So, naa siya sa tunga sa dagat. Makita ninyo nga pure o puti jud kay ang ilahang balas. So beautiful. Wonderful kayo ang dagat nga amo ang nakita. So makita niyo nga kusog jud kay ang hampas sa balod kan nga time kay kusog kay ang hangin kan nga time but buti na lang gialaw ta sa Coast Guard nga makabiyahe og among gisuroy ang White Island. Super nice gid kayo. Excited kay mi ana nga maglibot ang tibok island. So nay part diha nga taas na ang tubig pero amo gihapong gilahos para makaadto mi sa pikas nga island. Lami kay lakaw-lakaw no. Ang init nag-complement ang init og ang bugnaw sa hangin. And syempre, after ana nang adto mi gipangita na mo ang The Ruins Church kay gusto na mo makita kay isa ni sa maayong tanan-awon diri sa Camiguin. And syempre naa si ate no na nami sa The Ruins Church no kung asa nawala siya tungod sa pag-erap sa volcano. So ato paminaw si ate sa mga information na ihatag sa to No, ko nice no. Uta no. Usa ni nga year gi ano ma'am gi naguba ni siya 1871 pero established siya 1623. Yawan. Thank you, mama. Thank you, mami. Guide me, ma'am. Manulod daw mo. Naglugong day ang ano diri pang katay mga bangko. Kanina part, how din siya ang old na convento before. And then sa pikas pud nga side, ang pinakababaw na lang nga portion sa bell tower ang Asa man siya? Wala na ang bell, only na tower na lang. Tapos ganun dako makahay ini nakita mo na siyang camel tree more than 100 years old. Wow. So nitubo na siya after na sa eruption. So kaning tibok simbahan di ay ano na siya 400 years na siya mag 401 na siya. Wow. Dito sa pag-stand na siya. Wow po no. Pa-picture. Bitaw no niya, mas nice naman diri. So mao ni ang brief history ani nga church no. So nawala siya tungod sa pag-erap sa
bulkan diri, but still na ay mga part nga na preserve nila, and then nagihimo nilang tourist spot diri sa Camiguin, which is historic kaayo ang kaninga church. Ayan. Syempre, dili pwede nga dili makakita ani nga word nga naay Camiguin to prove nga nakaani mi Camiguin, charot. So diri ta mga hibita ta diri kay mamalita og pagkaon bago ta mag-uli, as lunch na to kay on the way na ta mangaon going to the other island. So naay Jollibee diri sa Camiguin Island, diri ta mamalit og pagkaon para sa sakyanan na lang mi mangaon sa akong husband para diretso na ang biyahe. Mga tupimi sa isa ka island, the Mantigi Island. So going na mi ana makita din yung island mo na ang Mantigi Island. Tanaw na to kung kwapod ba diri ang ilahang island, puti pud ba, oh my god, tinuod gyud di ay. So mao na siya ang nakapalibot sa gamay na island nga ginatawag nila og Mantigi Island. Ayan, so na ako'y kauban din nga manicurista, charot. So na may gidala-dala nga mga paraphernalias rin sa pagsuri ani nga island sa Mantigi Island. Makita ninyo kagwapo jud kaya ang ilahang balas, puti as in pure puti gid siya. And syempre dili pwede malimtan ang makakaon mi og suwaki. So nagpait mig isa ka baldi 400 pesos. So amo na siyang gikaon. So di na kailangan kanon ka lang kailangan namo kay gamay ra man jud kay na siya sulod, no. Suyup-suyupon lang man na nimo. And syempre among tan-awon bagbali kung unsa ka gwapo ang island sa Mantigi Island. Tinuod gyud di ay I love Camiguin jud. Pero wala sila nakabutang diri na I love Camiguin. So kadto lang, salamat sa pag-watch.